Binulabog ng kambal na pagsabog ang Cathedral of Our Lady of Mount Carmel sa Jolo, Sulu umaga kahapon. Ayon sa mga pulis, ilang segundo lang ang pagitan ng unang pagsabog sa loob ng cathedral at ikalawang pagsabog sa labas naman ng simbahan. Ayon sa PNP, 20 ang patay at halos 100 ang sugatan. Kanina dumating sa cathedral si Presidente para alamin ang sitwasyon. Bumisita rin siya sa mga sugatan at mga namatayan. Sabi ng Malacanang, galit ang Pangulo. Disappointed daw siya dahil sa kabila ng mga hakbang tungo sa kapayapaan, may mga puwersa pa ring nagtatanim ng takot sa rehiyon. Sabi ng PNP, heightened security na sa buong bansa kasunod ng Jolo bombing. Ibig sabihin, at least 50% ng manpower ng mga pulis ready dapat rumisponde. Full alert naman ng PNP sa Metro Manila at ARMM. Ibig sabihin, 100% dapat ng mga pulis ang ready. Facebook friends na kilala mula sa kuha ng CCTV ang isa sa mga sospek sa pagsabog sa Jolo, Sulu. Ayon kay DILG Secretary Eduardo Año, affiliated sa Abu Sayyaf Group ang sospek. Hindi sinasantabi ng mga investigador na may suicide bomber na sangkot sa insidente. Sa investigasyon ng PNP Explosives and Ordnance Division, posibleng nasa 2 kilo ng pampasabog ang ginamit sa bawat bomba. Sa post-blast investigation, nakitang isang pipe bomb na nilagyan ng ammonium nitrate ang ginamit. Sa ulat naman ng Reuters, inako na ng ISIS ang pagsabog. Kinundina ito ng iba't ibang grupo at lider, hindi lang dito sa Pilipinas kundi pati sa ibang bansa. Kasama dyan si Pope Francis na ipinagdarasal daw ang mga namatay at nasugatan. Sana raw baguhin ng Diyos ang puso ng mga mararahas. Si Canadian Prime Minister Justin Trudeau nakikiramay sa mga namatayan at tinawag pang act of cowardice ang pag-atake sa mga nagsisimba. Kinundina rin ni US Ambassador to the Philippines Sung Kim ang insidente at nangakong susuportahan ng AFP. Sabi naman ni Russian President Vladimir Putin, handa raw i-step up ng Russia ang pakikipagtulungan nila sa Pilipinas sa paglaban sa terorismo. Sa botong 146-34, lusot na sa third and final reading ng Kamara ang House Bill 8858 para amyendahan ang Juvenile Justice and Welfare Act. Imbes na ang kasalukuyang 15 years old, ibinababa sa 12 years old ang minimum age of responsibility of children in conflict with the law. Ibig sabihin, pwede nang kasuhan at litisin ang mga edad 12 hanggang 17. Ang mga mas bata sa 12, ibabalik sa mga magulang pero sa ilalim sa intervention program. Sa ngayon, kailangan pang magpasa ng Senado ng bersyon nila nito. Pag-uusapan ito sa Bicameral Conference Committee bago ipadala sa Pangulo para pirmahan. Sa edad na 71, pumanaw ang OPM legend at ama ng Pinoy rock music na si Joseph William Smith o mas kilala bilang si Pepe Smith. Kinumpirma yan ng kanyang anak na si Bebop. Isa si Pepe Smith sa matitibay na haligi ng musikang Pilipino. Naging miyembro siya ng iconic 70s band na Juan de la Cruz. Ilan sa mga kantang pinasikat nila ay ang Himig Natin, Beep Beep at Balong Malalim. Nangyari ang pagsabog sa simbahan sa Jolo, Sulu, ngayong may martial law roon at iba pang bahagi ng Mindanao. Mga kapuso, epektibo nga ba ang pagpapatupad ng batas militar sa rehiyon? Kwentuhan po tayo sa comment section. At para sa ibang top stories for the day, visit our website and social media pages. Maraming salamat sa pagsama niyo sa amin via Facebook Live. Ako po si Mav Gonzalez. Click that share button now.